Dalawang panalo na lamang ng New York Knicks makukuha na nga nila ang kampeonato ngayong season. Kaya mismong si Jalen Bronson ang nagsabi sisiguraduhin niya makukuha nila ang mga ito sa Game 3 at Game 4 na gaganapin sa kanilang home court. Dahil sa magagawang achievement na ito ni Bronson, sunod-sunod na rin naman ang nagsisilabasan na balita sa social media patungkol sa hindi magandang karanasan nito sa kanyang dating team na Dallas Mavericks. Ayon dito, masyado nga daw binastos ng Mavericks si Bronson ang oferan lamang siya nito noon ng 2022 ng contract extension na nagkakahalaga ng 4-year $55 million. Malayong malayo sa inaasahan niyang makukuha sa Dallas. Maging ang kampo ni Bronson, pinagtawanan lamang ang offer nito dahil sa naging asta na ito ng Dallas na wala nga sa kanila si Bronson sa free agency nang wala silang nakukuhang kapalit. At ngayon, pinangungunahan na nga ni Jalen Bronson ang Knicks sa finals. Nagpapatunay lamang ito kung gaano talaga kapalpak ang front office ng Mavericks pagdating sa decision making ng kanilang mga players. Samantala, dito naman tayo. Mismong ang Los Angeles Lakers nang nagsabi willing ang kanilang team bigyan si LeBron James ng malaking kontrata basta't manatili lamang ito sa kanilang lineup. Si LeBron James pa rin naman ang maituturing ngayon bilang best free agent sa off-season. Kaya ayaw nga nila itong lumipat ng ibang team kagaya ng Cleveland Cavaliers at ng Golden State Warriors. Ang kaso, dahil nga sa naging desisyon ng kampo ni Austin Reeves na kumuha ng max contract ngayong off-season, hindi nga nila kakayanin bigyan si LeBron James ng malaking kontrata since lalampas na nga sila sa cap space. Magkaiba, magkasalungat ang plano ni Reeves at ang plano ng front office ng Lakers. Sa madaling salita, mukhang sisirain ni Austin Reeves ang pagkakataon ng Lakers na panatilihin si LeBron James sa lineup. Dahil dyan mapipilitan ang kanilang team magdesisyon kung ititrade nila si Austin Reeves o kung pananatilihin nila si LeBron James sa pagpapapirma ulit sa kanya ng kontrata. Sa kabilang banda, kinumpirma ng isang insider na kahit man makakapaglaro na finally si Kyrie Irving matapos ang ilang buwan na pagre-recover nito sa injury, hindi na rin naman ito babalik o mananatili pa sa lineup ng Dallas Mavericks. Hindi na rin naman tugma ang plano ni Irving na binabalak ngayon ng front office. Sa kasalukuyang lineup nga ng Mavs, mahihirapan silang mag-compete sa championship dahil trending ngayon sa social media ang trade ni Kyrie Irving. Yes mga idol, napakaraming trade proposal ang nagsisilabasan patungkol sa kanya. May ilang mga teams ang naibalitang nagkaka-interes sa kanya kagaya ng Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves at maging ang Charlotte Hornets. Inaasahan na mas dadami pa ang mga teams na mag-o-offer ng trade package sa Dallas para makuha si Irving kapag natapos na ang NBA Finals sa susunod na linggo. Kahit man kagagaling pa lang ni Irving sa isang malalang injury, hindi pa rin naman maikakaila na isa pa rin siya sa pinakamagaling na point guard ngayon sa NBA na makakatulong para mapalakas ang mga contender next season.